Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon sa probinsya, may mga kwentong umiikot tungkol sa isang aswang. Sinasabi ng mga tao na ang aswang ay isang nilalang na nagbabago ng anyo sa gabi at kumakain ng mga tao. Ang mga tao sa nayon ay natatakot at nag-iingat sa gabi, lalo na ang mga bata at mga buntis. May isang babae na nagngangalang Rosa na nakatira sa nayon kasama ang kanyang pamilya. Siya ay may isang anak na babae na nagngangalang Maya na palaging nagbababala sa kanya tungkol sa mga panganib ng gabi. Si Maya ay isang matapang at mapangahas na babae na hindi naniniwala sa mga kwento tungkol sa aswang, pero siya ay nag-iingat din. Isang gabi, habang si Rosa ay nagluluto ng hapunan, nakita niya ang isang kakaibang nilalang sa labas ng kanilang bahay. Ito ay isang aswang. Ang aswago ng anyo at lumipad patungo sa bahay ni Rosa. Si Maya ay nakita ang aswang at sinabihan ng kanyang ina na tumakas. Ngunit si Rosa ay hindi makatakas dahil ang aswang ay masyadong mabilis. Ang aswang ay pumasok sa bahay at sinunggaban si Rosa. Si Maya ay nag-iisa na lang sa bahay at natatakot na siya. Ngunit siya ay hindi sumuko at nagplano siya ng paraan upang makipaglaban sa aswang. Siya ay kumuha ng asin at bawang at inilagay sa mga pintuan at bintana ng bahay. Ang aswang ay bumalik sa bahay ni Maya, ngunit hindi makapasok dahil sa asin at bawang. Ang aswang ay nagalit at sinunggaban ng bahay, ngunit hindi niya ito mapasuko. Si Maya ay nakahinga ng maluwag at nagpasya na tumakas sa nayon kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa kanilang pagtakas, nakita nila ang isang matandang lalaki na nagngangalang Lolo Andres. Siya ay isang manggagamot at may alam tungkol sa aswang. Sinabi niya sa kanila na ang aswang ay isang nilalang na may kahinaan sa asin at bawang at mayroon din itong kahinaan sa mga halaman tulad ng sambong at yerba buena. Si Maya at ang kanyang mga kaibigan ay nagpasya na bumalik sa nayon at harapin ang aswang. Sila ay naghanda ng mga halaman at asin at naghintay sa pagbabalik ng aswang. Nang bumalik ang aswang, sila ay handa na at nakipaglaban sa nilalang. Matapos ang matinding labanan, nagawa nilang mapatay ang aswang at iligtas ang nayon. Mula noon, si Maya at ang kanyang mga kaibigan ay tinawag na mga bayani ng nayon, at ang kwento ng aswang ay naging isang alamat na ipinapasa sa mga susunod na henerasyon. Ang mga tao sa nayon ay nagpasalamat kay Maya at sa kanyang mga kaibigan sa kanilang katapangan at pagmamalasakit sa kanilang komunidad. Sila ay binigyan ng mga regalo at papuri, at ang kanilang mga pangalan naging kilala sa buong rehiyon. Ngunit si Maya ay hindi nagpapataas ng kanyang ulo ng tagumpay. Siya ay nanatiling mapagpakumbaba at patuloy na nag-aalala sa kapakanan ng kanyang mga kababayan. Siya ay patuloy na nagtuturo sa mga bata ng nayon tungkol sa mga panganib ng aswang at kung paano sila makakaiwas dito. Sa mga sumunod na taon, ang nayon ay naging isang ligtas at maunlad na lugar. Ang mga tao ay nagtutulungan at nagmamalasakit sa bawat isa, at ang kwento ng aswang ay naging isang paalala sa kanila ng kahalagahan ng pagkakaisa at katapangan. At si Maya, siya ay naging isang leader ng nayon at patuloy na naglilingkod sa kanyang mga kababayan. Siya ay isang tunay na bayani, hindi lamang dahil sa kanyang katapangan, kundi dahil sa kanyang pagmamalasakit at pagmamahal sa kanyang komunidad. Hanggang sa ngayon, ang kwento ng aswang ay patuloy na ipinapasa sa mga susunod na henerasyon bilang isang paalala ng kahalagahan ng pagkakaisa, katapangan at pagmamalasakit sa kapakanan ng iba.